Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all po. So, tignan natin kung ano mga messages ninyo for October 21. Aries, balance. Ayan. So, this is calling on you to bring the balance back in your life. Aries, maaring there's so many imbalances happening sa buhay ninyo sa ngayon. Maaring you're all over the place. Marami kayong ginagawa. Marami kayong pinagkakaabalahan. Maaring hindi nyo na naaalagaan ang inyong sarili. So, this is calling for balance and this is calling for you to make time for self-care, no? Bigyan ninyo ng oras ang sarili ninyo para mapangalagaan ninyo ang inyong pangangatawan. Nang sa gayon, you will be on top of your health kahit busy kayo, kahit marami kayong aasikasuhin. If you are on the center and if you are on top of your health, walang problema dyan, Aries, no? So, balance. Kailangan balansehin mo ang lahat-lahat sa buhay. Napakaganda naman. There is an achievement coming up dito. Meron kayong ma-achieve sa ngayon, Aries, no? And kung ano man ang achievement na yan, you know what? Mabibigyan pa kayo dito ng reward and that could be financial reward din na maaaring maibigay sa iyo or matanggap ninyo around this time, Aries, no? You are completing something, maaaring a task, a project, or kung ano man, no, ma-achieve ninyo yan with flying colors. Kaya naman, sobrang saya si Aries sa ngayon. We have beneath the surface, ayan, hidden truth, something unknown. So, maaaring meron kayo dito you're curious about something, no? Meron kayong gustong diskubrihin, meron kayong gustong malaman dito. That could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon. But there is something unknown na alam ninyo, no? Na gustong-gusto ninyong malaman kung ano yon. Gusto ninyong mag-dig deep, no, sa sitwasyon na to at gusto ninyong madiskubre ang kung anumang bagay na yan, no? Maaring about yan sa tao, about sa mga kamag-anak ninyo, sa mga anak ninyo, sa asawa ninyo, sa person ninyo. It could be anything. Maaring meron kayong nararamdaman na parang sort of mysterious para sa inyo, kaya gusto ninyong alamin, no? Maaring about din yan sa relationship ninyo, maaari din na about yan sa trabaho ninyo, maaring about din yan sa bagay na gusto ninyong pagdesisyonan. It could be anything, no, Aries, but you can feel that there is something that you need to know, kaya you're being curious, no, around this time. So, we have emotional desert, ayan, inactivity, isolation. Ang iba naman sa inyo dito, feeling isolated, no? Feeling isolated. Maaring ang iba din sa inyo naman, ang sitwasyon dito, walang progress ang inyong ginagawa, no? Parang na-stagnant, parang may stagnant energy dito, Aries. Yun ang akin napipick up dito. So, maari talaga na may imbalances sa sarili ninyo. Kaya maaring may mga bagay na, maari kasi na yung bagay na to, na stagnant, na hinto, kasi hindi ninyo nabigyan ng hindi na ninyo nabibigyan ng oras. No, maaring na-overlook na ninyo ang sitwasyon na to dahil sa sobrang busy ninyo sa ibang area ng buhay ninyo. Maaring ganun din ang ganap dito, Aries, no? So, ayun. So, it feels like maaayos nyo to, mabibigyan nito ng panahon kasi you are going to get the balance back in your life na. Nang sa ngayon, mabibigyan na ninyo ng oras, ng tamang panahon, ang mga bagay na na-overlook nyo na before, yung mga hindi ninyo naaasikaso, maaaring maasikaso nyo na yan sa ngayon, ano? So, what else for Aries? We have Goddess of Dreams. Ayan, Goddess of Dreams. You know what? Aries, maraming mga mensahe. Maaring nananaginip ang iba sa inyo dito lately. Maraming mga messages na pinapadala sa inyo ang Divine Universe through your dreams. Kaya make sure na sinusulat ninyo yung mga panaginip ninyo, no? Yung mga elements na naaalala nyo pa during your panaginip, make sure that you write them down. Isulat ninyo yan at i-google ninyo kung anong ibig sabihin ng elements na yan na nakita ninyo sa inyong panaginip, because that is your reference, no? Na guidance yan sa inyo ng Divine Universe, no? That can help you sa pag-navigate ninyo ng inyong sitwasyon sa ngayon, no? And also, intuitive messages also are being sent to you, no?
no? Marami din mga mensahe, maaring signs and symbols and even vision pinapakita sa inyo ngayon ng Divine Universe to guide you, no, sa inyong sitwasyon. Kung ano man ang pinagdadaanan ninyo ngayon, whatever it is, Aries, you are guided, no? You are divinely guided. Kaya napakahalaga na pakinggan ninyo talaga ang inyong intuition. Yung psychic abilities ninyo are on point sa ngayon, and even yung clairvoyance ninyo, yung vision ninyo, no? Merong mga mensahe para sa inyong Divine Universe na dinadaan niya sa inyong intuition at sa inyong clairvoyance, no? So Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. It's really appreciated and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for October 21st. We have the Healing Heart. Wow, napakaganda ng pusong ito. napakaganda ng card na to, no? Ang super, super vibrant. So, talagang masayang-masaya ang puso dito ni Leo, no? You are going to be overflowing with love ngayon, ano? Romance maybe is your focus sa ngayon. Maaring there is a new romantic connection, new love connection between you and another person. Maaring ang iba sa inyo dito is entering a new love and romantic relationship, or maaring merong namumuong beautiful love connection dito between you and another person. Maaari din naman na if you are already on a romantic relationship, maaring mas magiging kayo, loving kayo ngayon, mas magiging passionate kayo ngayon, mas magiging kayo closer ang inyong relationship with your person sa ngayon, ano? You are in love dito, Leo. There is falling in love and you are in love. So we have currents of emotion. Ayan na nga. Maraming yung mga uncontrolled emotion na to is yung love. Sobrang passionate ang nararamdaman ng iba sa inyo dito, Leo, no? So yun ang aking napipick up dito. Having this love, healing heart, no, ay nasa tabi niya. So maaring this is about love. Yung uncontrolled feelings na to is yung sobrang pagmamahal, sobrang pag-ibig, yung parang sobrang excitement, no? Yung overflowing ang love na nararamdaman ng iba sa inyo dito. Maari din na for others of you naman, Leo, this currents of emotion is uncontrolled feelings na maaaring the opposite of love naman. So maaaring galit, maari din namang inis, maari naman disappointment, maaring yun din naman ang hindi makontrol na nararamdaman ng iba sa inyo dito, Leo. So kalma lang, Leo. If that's the case for some of you, kalma lang po, no? Try to breathe, okay? Try to breathe nang ma-relax ang mga cells sa inyong katawan from head to toe, nang sa gayon kahit papano you can control that strong emotion, no? Kung galit man yan, or kung inis, kung whatever that is other than love, no? We have kinship. Man, beautiful, beautiful. Meron talagang dito din for some of you. Merong sense of belongingness, my feeling of belongingness, my feeling of love, my feeling of family, no? Dito, my sense of family dito for some of you. Maaring din ito, yung pinapakitang concern, pagmamahal sa inyo ng mga taong nasa paligid ninyo. Kaya pakiramdam ninyo, you belong talaga, you belong, no? Talagang meron kayong nararamdaman na concern, pagmamahal ng ibang tao, kahit mga kaibigan nyo lang yan, kahit mga katrabaho nyo lang, no? Mga kakilala nyo lang, but you know what? You are welcome sa kanila. You are welcome sa kanilang grupo, you are welcome sa kanilang community. Kaya naman, you're feeling loved, no? Leo, that's really beautiful. We have connections. Ayan, connections, partnership, contract, commitment. So, maari talaga na this is partnership in business din, no? Having this kinship card dito. So, there are so many things, no, na napipick up ako dito. Unahin natin ang una ko na-pick up na partnership in business. So, maaring you are going to partner with someone dito. Maaring mayroong business partnership. Maaring din na partnership in a project. Maaring sa trabaho ito. Maaring magiging ka-partner ka na sa inyong ginagawa sa task ninyo sa trabaho. Maaring din ganon. This could also be
partnership in love, no? Having the healing heart dito, maaring merong bagong love connection talaga dito na mabubuo between you and another person. Maaari din ang bagong kaibigan nito na magkakakilala ka ng bagong tao, and you will develop that relationship into a deep friendship. Maaari din ganon, no? Maaari din na may mga kontrata kayong pipirmahan dito, no? Maaring kasalan yan, no? Maaring merong marriage contract ng pipirmahan ng iba sa inyo. Having this healing heart din nasa atin. So, maaring may magpapakasal na dito. Maaring meron talagang business partnership at magpipirmahan na kayo ng formal ng kontrata ninyo, no? So, maaring ganon ang ganap. So, congrats. Balance, ayan. So, sa dami ninyong ginagawa dito, parang busy kayo dito, Leo, eh. So, parang hinihingi ng balance card na to, na ibalik ninyo yung equilibrium, yung balance sa buhay ninyo. Nang sa gayon, you will be on top of your game. No? Wala kayong ma-overlook, wala kayong mapapabayaang area ng buhay ninyo, and everything will be looked after, no? So you need to get the balance back, bring yung sarili ninyo sa sentro, nang sa gayon magiging maayos ang lahat. Everything will be smooth sailing kasi maayos ang pakiramdam ninyo, maayos yung paligid ninyo, lahat ninyo nabibigyan ng oras ang bawat area ng buhay ninyo. So, matitignan ninyo maaayos ang mga dapat ayusin, you know, and also, put your self-care, your well-being on top of your priority dito, no? Nang sa gayon, lagi kayong on top of your health, and when you are on top of your health, magandang pakiramdam, healthy kayo, you will be on top of your game, di ba? Kasi lahat magagampanan ninyo, lahat maaasikaso ninyo, no? So, good luck, Leo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November. No, sorry. This is for October 21. Holy moly. Pasensya na po, October 21. So, we have confusion. Ayan. So, may mga uncertainty dito na kinakaharap si Sagittarius, no? May mga confusion. But you know what? In situations like this, no, na parang nawawala kayo, parang hindi ninyo ma-figure out kung alin nga ba ang tama kong gawin, kung ano yung tama kong direction na kukunin dito, no? Sagittarius, makakatulong sa inyo na malaki if you're going to listen to your intuition, no? Pakinggan ninyo kung anong bulong ng iyong intuition dito, dahil yan ang mag-aano sa inyo, yun ang gagabay sa inyo kung nasaan ang tamang daan na tatahakin ninyo sa ngayon. What is the best option na pipick upin ninyo around this time, no? Kasi nahaharap kayo dito siguro sa maraming choices, kaya mas lalo kayong nalito, no? Kaya, yun, tune into your intuition. It will always lead you to the right choice, no? What else? We have mindfulness. Ayan, quiet mind. You may need to quiet your mind. You may need to put yourself into solitude for you to be able to access the guidance of the divine through your intuition, ano? Kailangan dito ng pagmuni-muni, reflection time, mag-meditation kayo, Sag, nang sa gayon talagang fully ang focus ninyo is doon sa mga intuitive messages na pumasok sa inyo. Pakinggan ninyo, ma-access ninyo kung ano yung mga mensahe sa inyo ng divine universe, no? You may need to step back a little muna dito sa kung ano man ang pinagkakabalahan ninyo, kung ano man yung mga lagi ninyong ginagawa. Konting oras lang. You don't need a lot of time, no? Para makapag-meditate kayo, para makapag-muni-muni kayo. You only need few minutes nga para makapag-meditate kayo. But that is very powerful, no? Nang sa gayon, ma-access ninyo yung divine guidance sa inyo, mapakinggan ninyo ang inyong intuition, mapakinggan ninyo ang sinasabi ng inyong soul, so that, no, matanggal na yung confusion sa isip ninyo, and you will figure out, no, kung ano na ang nararapat ninyong gawin dito, no?
We have conscious steps. Ayan. Looking forward and considered action. So, it feels like to me na with this card, with this energy, ma-figure out na ninyo, makakapag-desisyon na kayo dito, Sagittarius, no? Yung decision, yung confusion na to, that will be gone, that will fade away already. No, and maaring yung pagme-meditate talaga ninyo is going to bring you answers dito. And makikita nyo na, ma-figure out nyo na kung ano ngayon ang dapat ninyong gawin, no? Kung ano yung pipiliin na ninyong path na natatahakin ninyo this time. Kaya, maaring makapagplano na kayo and you are going to be moving forward, no? You're going to move forward na with your life at makakapagsimula na kayo na mag-take ng practical steps, no? Conscious steps para doon sa kung ano man yung goal ninyo dito or sa kung ano man ang pinagdesisyonan ninyo dito, no? Sag? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. Animal totems, animal energy and powers. You know what? Guided kayo, no? Sagittarius, you're divinely guided. You are also being sent, messages through animals, no? May mga pinapadala sa inyo ng mga animals sa inyong path dito to give you guidance din, no? Kasi maaaring hindi nga ninyo naririnig masyado. You can't pay attention to the intuitive messages na pinapadala sa inyo. Kaya naman, parang pinapadalhan kayo ng other ways, no? Para maggabayan kayo through animals naman, no? Yung animal totems naman, Sag, ito yung mga animals, no? Na laging nagsishow up sa buhay ninyo, no? Maaring a specific animal is lagi ninyong nakikita sa actual, maaring kahit sa magkape kayo sa labas ng bahay, lagi ninyong nakikita ang certain animal na yan, yung specific animal na yan. Maglakad-lakad kayo, makikita nyo uli siya, or even sa cellphones, may mga pinapanood kayong videos or whatever, nakikita din ninyo sa mga pictures, sa books, sa magazines, nakikita ninyo kung yung specific animal na yan laging nag-show up sa inyo, sa buhay ninyo, sa kahit anumang paraan, no? In different ways and forms, that is your animal totem, no? And ano ninyo yan, research ninyo, i-google ninyo kung anong ibig sabihin ng specific animal na yan. Ano ang symbolism, no? ng animal na yan na masasabi ninyong animal totem ninyo yan, ano? Because there is going to be a lot of insights, a lot of information na madidiscover kayo dyan na mas lalong magpapalinaw sa inyong kaisipan, no, Sag? So, tignan natin kung ano pa. We have Archangel Haniel. Ayan, joy, blessings, and intuition. This is really beautiful. So, you know what, Sagittarius? Talagang you are divinely guided, no? Your intuition is on point sa ngayon. Ibig sabihin yan na talagang you are being invited here to pay attention to your intuitive messages na natatanggap ninyo, no? Tune into your intuition because there are so many divine guidance na pinapadala sa inyo through your intuition ng divine universe dito, no? And this time, you're going to be blessed with beautiful things. Maraming blessings ang parating sa inyo. Maaring blessing of, peace of mind, blessing of love, blessing of, it could be anything. No? But there are so many blessings that are coming in sa buhay ninyo dito sa Sagittarius. Depende sa inyong pangangailangan. And that is going to bring you joy. No? Ikakasaya ninyo kung ano man ang mga biyayang parating sa inyo, magdadala sa inyo ng iba yung saya. No? You will be happy, you will be joyful, and you will be elated, you will be excited at the same time. So, good luck, Sag, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.